Okay. So tuloy po tayo sa pag-aaral. Handa na po ba tayo? Okay, sandali lang naman po ito. At halos babasahin ko na lang po ito. Pakiano po yung mga bata. Okay. Essential Doctrines of the Church. Humingi po ako ng paintulot na ako muna magturo. Sabi ko sa mga leader natin na kay Nonoy at kay Kevin, sabi ko, pagpaubayan nyo sa akin to kasi medyo maselan po itong pag-aaral natin. At gusto ko maging maging matamang kayong makinig. Para hindi po tayo magkamali dahil may mga sinasabi sa Bible, baka iba'y pananaw natin. Pero sa totoo lang po, ang tunay na sinasabi ng Bible na pagkakaisa, iisa ng pag-asa, iisa ng pananampalataya, tama si Pastor, iisang Panginoon natin, iisang bautismo, di po ba? At iisa tayo ng Panginoon, isang Espiritu at isang Ama natin. So dapat doon tayo nagkakaisa kasi pagkaiba na pananampalataya, tuturuan natin silang magtiwala sa Panginoon ng tama. Okay? Kaya talaga dapat natin silang tanggapin at ituro ng tama sa kanila ang tamang doktrina at tamang pamamaraan paano mamuhay bilang isang Kristiyanong niligtas ng Panginoon. So yun po yan, chapter 4 po yan, Ephesians. Pero dito po tayo sa mga panimulang aralin, meron na po tayo. Ang pinakatema po natin, 6 na subject po ito. So ilan na po tayo? Pangatlo na po ngayon. So may natitira pa po tayong 3. Pagpapatong ng kamay, at saka pagkabuhay na maguli, at saka eternal judgment. At pag-aaral na po natin yung mga susunod. Sila Nonoy na po bahala dyan. At saka si Kevin. Panimulang aralin na aral ni Kristo. Wala po dyan. Okay. Essential Doctrines of the Church. Pero yung panimulang aralin na aral ni Kristo, ang text po natin, Hebrew chapter 6. Sabi niyo po, Hebrew chapter 6. Mahalaga po itong Hebrew na to at ito'y aralin para tayo maintindihan natin kung gaano kahalaga ito. At ito'y sa panimula. Sabi niyo po, panimula. In Hebrew chapter 6 verse 1 to 2, nandito po yung ating pag-uusapan. 6 po ito. Verse 1. Kaya bilang matagal na sumasampalataya, sabi niyo po matagal na. Sino po dito yung baguhan? May baguhan. Pero ito, iiwan natin pagdating ng time po ito, itong aralin na ito. Pero marami pa rin mga tagapagturo, dito bumabagsak lagi ang pagtuturo. Dapat ito, iiwanan na. Kasi pundasyon po ito. Pag may pundasyon ka na, hindi naman natili tayo dito. Amen. Nakapundasyon na sa atin to. Tuloy po natin, kaya to, dapat natin iwanan ng mga panimulang aralin tungkol kay Kristo. Nangangahulugan ba pag iniwanan mo yun, wala ka na sa Panginoon? Hindi po Nag-go-growth na po tayo. May growth na po ang church. Amen. Matagal na tayo Amen. So ano po yung iwanan natin na aralin? Huwag na tayo magbalik-balik. Sabi niyo po, magbalik-balik. Paulit-ulit nating ituturo sa sarili natin. Ituturo natin sa matatagal na Kristiyano. Ano po yun? Ang sinasabi niya rito, yung aral patungkol sa una, basa. Pinag natin ng una, pagsisisi. Kasi sabi, tinuro ni Pastor sa atin to, minsan lang ang pagsisisi. Di ba, Pastor? Tinuro niyo po to, minsan lang tayo nagsisi sa ating mga nagawa. Ano yun? Sa pananampalataya. Yung pinagtiwalaan natin yung gawa na hindi nakapagliligtas sa atin Patay na gawa po yun. Yun yung dapat iwanan. Hindi yung paulit-ulit natin tuturo po ito. Kaya lahat ng leaders, lahat ng tumatayo dito, dapat daanan ito. Ang worship team dapat kumpleto. Tayong mga pastor dapat kumpleto. Lahat ng leaders na tumatayo dapat kumpleto nandito para alam ito. Amen. At ang sabi niya dito, pagsisisi, pagtaligoy sa mga bagay na walang kabuluhan, o pananampalataya po yan. At tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Nung naging Kristiyano ka, tuloy-tuloy na yung faith mo, hindi na makatatapos yun. Amen. Nag-go-growth po ang faith natin. May growth po yan. Hindi tayo dapat bumabalik doon. Magtiwala ka sa Panginoon. Nagtiwala lang nga tayo Di ba? Ano kailangan? Growth. May mga nakalatag sa Bible ng growth. Tuturo po natin sa mga susunod po yan. At sumunod po, mga aral tungkol sa bautismo. So, yan yung pag-uusapan natin ngayon. Tuloy po natin sa susunod yung mga aralin pa. Pagpapatong ng kamay, yung muling pagkabuhay, at yung paghatol ng Diyos o yung eternal judgment. Pag-usapan po natin yung bautismo. Bautismo, ang ibig sabihin po niyan ay ang
Paghuhugas, yun po yung nakalagay po dyan, bautismo o paglilinis. Sa Griego po yan po yung sinasabing baptismos, na ibig sabihin yan ay paghuhugas. Pag sinabi paghuhugas, paglilinis. Di ba, pag naguhugas ka, lumilinis ka? Bakit kaya ginamit ito? Ang tanong dito, bakit may bautismo? Bakit ito'y aral mula sa Panginoon? Bakit ito'y sinasabi, tinuturo ng Biblia, ito'y panimulang aralin? Sapagkat kailangan ng mga Kristiyanong mabautismuhan. Amen. Mahalaga po ito dahil ito'y piniprepare sa atin, kaya bakit may aral na ganito? Tuloy po natin, bakit kaya may bautismo? Una, ito'y paghahanda, sige, pabalik niyo po ako pa. Ito'y paghahanda saan? Sa daraanan ng Panginoon. Kaya may bautismo, siya ang unang dadaan doon. Amen. Kasi bakit? Inihahanda siya para sa atin. Mahalaga pong doktrina ang bautismo sapagkat kailangan dumaan ang Panginoon dito although hindi siya nagkasala, wala siyang kasalanan at siya'y nanatiling malinis. Pero bakit sinasabing bautismo ay paglilinis at paghuhugas? Kasi yung malinis na pumunta doon, dati nang malinis. At kailanman hindi naging madumi. Inihanda ang Panginoon para sa kanya at malalaman natin kung bakit inihanda siya para diyan. Sa John chapter 1:28 to 33, ito po ang sabi, nangyari ito sa Betania na sa kabila ng ilog ng Jordan kung saan nagbabautismo si Juan. Okay, 20. Nakalagay po, may nilagay po si pastor dito, nailagay niyo po ito pala pastor. Si Jesus ang tupan ng Diyos, sinasabi po diyan, yung kordero ng Diyos. Di ba naalala niyo? Sa mababaw na salin, nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pero sa ginamit na verse dito, ito sabi niya, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na malapit na sa kanya, sinabi niya sa mga tao, narito na ang tupa ng Diyos na inihandog upang mag-alis ng kasalanan ng mga tao sa mundo. Siya ang tinutukoy ko na sinasabi ko. Sino naghahanda? Ang Panginoon. Nanda sino? Si John the Baptist, para ihanda si Jesus Christ sa pagbabautismo. Nakukuha niyo po ba? May isang siya ang tinutukoy na sinasabi ko, may isang darating na kasunod ko, mas dakila siya kaya sa akin si John the Baptist ay naging bantog. Siya yung sumisigaw sa ilang, sa sinasabi na Isaiah. Kaya siya nung siya'y sinilang at siya na'y lumakit, nagbabautismo na siya, ginamit siya ng Panginoon para ipakilala si Jesus Christ. Pero naging bantog muna siya. Si Jesus Christ, silent po ang kanyang pagkatao. Pero si John the Baptist, siya po talaga ang nagpakita ng daraanan ng Panginoon para ihanda ang tao. Tingnan po natin. Sabi niya, may isang darating na kasunod ko, mas dakila siya kaysa sa akin dahil nariyan na siya bago pa ako ipanganak. No, pero sa totoo lamang, mas matanda si John the Baptist sa kanya. Amen. So alam niya na merong talagang makapangyarihan na nasa hulihan niya. Noong una, hindi ko siya rin kilala kung sino siya. Ngunit naparito ako nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Bakit siya nagbabautismo? Meron siyang daraan ng Panginoon dito. May ipapakilala siya, may represent siya. Okay, tuloy po natin. Pagkatapos nagpatotoo si Juan, nakita ko ang banal na espiritu na bumaba mula sa langit, tulad ng isang kalapati at nanatili sa kanya. Noong una, hindi ko rin siya kilala kung sino siya, ngunit ang Diyos na nag-utos sa akin na magbautismo sa tubig. Sino nag-utos kay John? Ang Diyos. Ministry ito ni John dahil nga sa ating pinag-uusapan, bakit may bautismo? Dahil inihahanda ito para sa daraanan ng Panginoon. Siya yung magpapabautismo, si Jesus Christ. At doon nga po nangyari, bumaba sa kanya yung animoy kalapati at ito'y nanatili sa kanya. Sabi niya rito, at nagsabi sa akin, kapag nakita mong bumaba ang banal na espiritu at nanatili sa isang tao, sabi ng Diyos to kay John, ang taong iyon ay magbabautismo sa banal na espiritu. So nakita na natin nung binautismo si Jesus Christ, ni John the Baptist, ni Juan Bautismo, ano nangyari? Bumaba sa kanya ang espiritu at nanatili sa kanya. At si Jesus Christ, nung naihanda na, makinig kayo, nung inihanda na si Jesus Christ,
doon sa kanyang bautismo at nangyari na mayroong banal na espiritu, ang sabi, kasi siya ang magbabautismo saan? Sa espiritu, bautismo sa banal na espiritu. Kung walang bautismo na ginawa kay Jesus Christ sa bautismo sa tubig, wala siyang tatanggaping espiritu upang magbautismo sa atin sa espiritu. Kailangan ang tao tumanggap, inihanda rin tayo doon. Pero unang inihanda muna ang Panginoon. Kasi paano tayo tatanggap na espiritu kung walang Kristo na nagpabautismo? Amen. Kaya kauna-unahan sa lahat, ito'y paghahanda sa daraanan ng panahon upang una, siya ay pabautismo. Puntahan natin, kailangan maintindihan niyo po yung bautismo sa banal na espiritu. Ang mahalaga po ito. At ito yung ating pupuntahan mamaya. Puntahan muna natin yung mga maling pananalig patungkol sa paglilinis. Kasi ang pag-uusap natin, bautismo. Kasi kaya nga si John the Baptist nagbabautismo, maraming problema. Kasi may mga Pariseo, Saduceo pumunta sa kanya. Naalala nyo? Ano nangyari? Di ba nakita ni John, ito yung mga tao, hindi naman nababagong puso nagpapabautismo lang Di ba? Kaya hindi po nakapaglilinis ang tunay na ng bautismo na tubig. Kaya binabautismuhan tayo sa tubig dahil malinis sa tayo. Ito'y proclamation lamang. Yun yung ordinance ng church na ginagawa ng church. Ordinance lang po yan, hindi nakapagliligtas po yan. So tingnan po natin ang salita ng Panginoon. Bakit kaya sinabi rito maling pananalig patungkol sa paglilinis? Kasi minsan akala natin, pagka tayo tumawag na sa Panginoon, malinis na tayo. Hindi po. Ililiwanagin po natin yan. Sa Kawikaan, chapter 12, verse 14, lagi kong kinakabit po yan, maari sa tingin mo ang daang tinatahak mo ay matuwid, ngunit kamatayan pala ang dulo nito. O maling pananalig nga po patungkol sa paglilinis, ay malinis na ako. Halimbawa, nagpapatong na ako ng kamay sa pastor, nagpamembro na ako, malinis na ako. Pero papatunayan ng Biblia kung ano po ang pinaka-main, bakit kaya may bautismo. Tingnan po natin. Maling panimulang aralin na kinasasaligan ng aral ng mga salit-saling sabi na may anyong kabanalan at kalinisan. O yung mga panimulang aralin, ang Panginoon may aralin para sa kanyang doktrina, pero may aralin din naman ang alin? Salit-saling sabi. Sabi niyo po, salit-saling sabi. Sabi ka ng akin ni Nono Sa rinuno pa namin yan na po yung pinag-aaralan At makapagliligtas kaya yon. Tingnan po natin. Ang sabi po sa Colossians chapter 2, verse 8, 16, talon po tayo sa 16, tapos 20 and 23, ito po ang sabi diyan, mag-ingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at papandayang filosofiya, pandaraya. Sa pananalita, maganda, maayos, parang sa tingin natin, magandang pakinggan, may kalinisan, parang may anyo ng kabanalan. Tingnan po natin, huwag tayo daw po dyan madala. Sabi niya dyan, mapandayang filosofiya. Mga tradisyon, sabi niyo po, tradisyon. Tradisyon lang ito ng mga pamamaraan ng mundo at hindi mula kanino? Kay Kristo. Kaya nga po ito mali. Mali. Sabi niyo po, mali. Maling pananalig patungkol sa paglilinis. Ang sabi niya po, tuloy po natin kapatid, kaya nga, huwag na kayong padadala sa mga tao. Sabi niyo po, tao. Na nagsasabi sa inyo kung ano ang hindi niyo dapat kainin o inumin. O kung ano ang dapat gawin tuwing kapistahan. Para maging malinis ang tao, yung na ginagawa nila. Huwag kayong hihipo niya, huwag kayong gagawa ng ganyan, huwag kayong kakain niya, madumi yan. Lalo sa mga Old Testament, ang dami po niyan, yung huwag kayong kakain yan. Lalo na yung mga biyak na kuko, walang kaliskis. O kumakain kayo ng di ba? Palos, di ba? Madumi na kayo. O, papaliwanag ng Biblia. Minsan diyan tayo nagpapakita ang tao, nakala natin malinis tayo diyan. At ang sabi diyan, kung anong dapat gawin tuwing kapistahan, pista na pasimula ng buwan o araw ng pamamahinga, o huwag kayong kikilos sa paglinggo. Araw ng pamamahinga, huwag kayong magkatrabaho. Papaano di ka kikilos sa bahay, di ka magluluto, di ba gugutom ka? Diba? Ang daming sabi niyo po, pamahiin. Isa po sa mga aralin niya na pamahiin, verse 20 and 23. Tuloy po natin kapatid.
namatay na kayong kasama ni Kristo, wala na yan, ibig sabihin. At pinalaya na sa mga walang kabuluhang pamamaraan ng mundo. Sabi niyo, pinalaya. Lumipas sa atin. Kaya bakit mamumuhay pa rin kayo parang mga makamundo? Bakit sumusunod pa rin kayo sa mga tuntunin tulad ng, ano yan? Huwag kang hahawak nito. Ano dati? Huwag kang humawak sa patay. Madumi ka na. Huwag kang uupo sa inupuan ng makasalanan. Isa ka na itinuturing na makasalanan. Kaya ang dami mong iiwasan. Diba? Hello? Kaya mahirap eh. O hindi ka po pwede doon na makatabi ka sa babaeng niregla. Kasi madumi ka na rin eh. Diba, Pastor? Sinasabi ng Bible, ang hirap niya pag sa mga tuntunin, ang hirap. Di po ba? At ang sabi niyan, huwag kang hahawak ito, huwag kang titikim niyon. Di ba? At sabi niya, huwag kang hihipo niyan. Ang mga ito'y batay lang saan? Utos at turo ng tao tungkol sa mga bagay, eto yan, tungkol sa mga bagay na wala namang bagay. Ibig sabihin, pagkatapos ay kakainin o inumin. Bakit kaya? Verse 23, mahalaga po ito. Sa unang tingin, parang may karunungan, parang may kabanalan, parang malinis. Diba? Ang daming bawal, diba? Diba? Kala natin linis tayo. Ang mga ganitong katuruan tungkol sa gusto nilang pagsamba. Kasi kailangan malinis ako sa Panginoon, kailangan malinis ako, kailangan maligo ako ng ganito, kailangan isuot kong ganito. Diba? Ang dami. Pagpapakumbaba at pagpapahirap sa sariling katawan. Pero ang totoo, itong totoo talaga dyan. Wala namang may tutulong ang mga ito. Sabi niya, walang may tutulong para sa paglilinis o para sa kabanalan natin. Para sa pagsamba natin, walang may tutulong ito. Walang epekto ito. Bakit kaya? Kasi ito, sa pagpipigil sa masamang hilig ng laman. May nabago ba sa buhay sa pagsunod na to? Wala eh. Kaya kailangan ng bautismo. Amen. Kaya pag dito nakabatay ang tao, papalpak at magkakaroon ng problema. Puntahan po natin ang mga sumusunod. Una, inihanda po ito si Jesus Christ. Bakit may bautismo? Si Jesus Christ inihanda para siya ay pabautismo at tumanggap na Espiritu mula sa Diyos, at siya rin po mismo ang magbabautismo sa atin sa Espiritu Santo, banal na Espiritu. Mahalaga po yun. At ito, pangalawa, upang ihanda ang mga inirang niya. Alam niyo po ba, buhat pa nung una, may hinihirang na ang Diyos? May hinirang niya? May pinili na ang Diyos. Amen. Para bautismuhan niya sa Espiritu niya. Ang bautismo, kung bakit mayroong bautismo, kailangan dumaan ng Panginoon doon para siya mismo ang magbautismo sa mga bawat magiging Kristiyano. Amen. Mahalaga po ito, nandito po makikita natin. In John chapter 1 verse 33, ito po sabi, noong una hindi ko rin kilala kung sino siya, inulit lang po yung sa kanina binasa natin. Ngunit ang Diyos na nag-utos sa akin na magbautismo sa tubig at sinasabi sa akin, kapag nakita mo bumaba ang banal na Espiritu at manatili sa isang tao, kay Jesus Christ po nangyari po yun, ang taong iyon ang magbabautismo sa banal na Espiritu. Sino babautismohan niya? Ang sinasabi niya rito, kaya yung huling part dyan na sinasabi, iyon ang magbabautismo sa banal na Espiritu. Sino? Si Jesus Christ. Ang tanong, sino? Yung mga hinirang na binabangkit natin. Sila yung babautismuhan ng banal na Espiritu. In Luke chapter 3, 15 and 16, bibilisan ko po. Nang marinig ng mga tao ang pangaral ni Juan, iniisip nila na baka si Juan na ang Kristo, kasi nabantog na si Juan sinasabi ko nga kanina. At sabi niya, si Juan na ang Kristo na hinihintay nila, pero sinabi ni Juan sa kanila, binabautismuhan ko kayo sa tubig. Ngunit may isang darating na mas makapangyarihan. Sabi niya po, mas makapangyarihan kaysa sa akin. Kasi si John the Baptist, siya ay nagbautismo sa tubig para mag-confess ang tao ng kasalanan. Magsisi sa kasalanan. Pero hindi nga kaya ng tao magsisi sa kasalanan.
Ang tanging layunin, bakit siya pinadala? Para ipakilala niya yung nakasunod sa kanya na makapangyarihan. Kasi ang bautismo, di ba, nauna ang pagsisisi, di ba? Ito'y kalumbayan, di ba? Naalala nyo? Binibigyan muna tayo ng kalumbayan para magsisi tayo sa ating kasalanan. Ang tanong, mamaya na, para medyo exciting ang dating po natin. Sabi niya, binabautismo ko kayo sa tubig, ngunit may isang darating na mas makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi ako karapat dapat na maging alipin niya. So, gaanong kataas ito? Gaanong makapangyarihan ito? Ang sabi niya ito, babautismuhan niya kayo. Sino? Ang kausap niya rito, mga apostol. Ang kausap niya rito, yung mga believers. Ang kausap niya rito, mga followers niya. Hello? Sinasabi niya rito, babautismuhan niya kayo. Yung mga followers ni John the Baptist, yung binautismuhan niya ng mga sumusunod sa kanya, dahil pinapakilala niya si Jesus Christ, at same time din sa atin ngayon, ang sumusunod kay Jesus Christ ay babautismuhan din. Amen. Tagasunod kay Kristo. Dahil nakilala natin ang Panginoon di ba? Babautismuhan niya kayo sa banal na Espiritu. Dalawa po yan, yung banal na Espiritu at may sinasabi po dyan at sa apoy. Kaya sensitibo po ito, kaya gusto kong puntahan ito kasi baka malito po kayo. Kailangan may paliwanag po natin ito na mas mainam. So tingnan po natin. Unahin ko po muna yung bautismo sa Espiritu, ihuli ko po muna yung bautismo sa banal na Espiritu. Kakala natin kasi, pero isa lang po ang pagkilos niya, banal na Espiritu po yan. Pero bakit may bautismo saan? Sa apoy. Puntahan po natin. Ang bautismo sa apoy ay isang napakahalagang bagay. Sabihin niyo po, napakahalagang bagay. Mahalagang bagay po yan upang ihanda sa pangangaral ang tao ayon sa pagkapili ng Diyos. May mga tao na pinili ang Panginoon para bautismo sa apoy. At meron din pwede siyang bautismo sa banal na Espiritu, pero pwede rin siya mag-preach. Amen. Magkaiba po ito, isa lang po ito, pero may mga tao talagang binautismuhan sa apoy, sa Espiritu. At binautismuhan po tayo sa Espiritu Santo. Totoo po yan, general po yan. Yung magtiwala sa Panginoon. Pero may specific task na pinagagawa sa mga binautismuhan sa apoy. Tingnan po natin. Mag-example po tayo kung sino po ito. In Isaiah chapter 6 verse 5 to 9, si Deacon Mau, na ng konti dito, nakahapyaw na nung nakaraan. Deacon? Okay, sinabi ko, nakakaawa ako. Sino yung sasalita? Sa Isaiah. May purpose. Bakit kailangan yung bautismo sa apoy. At akala nyo po ba wala nangyari bautismo kay Isaiah? Meron po. Ito po sabi niya. Kawawa ako, tiyak na mapapahamak ako dahil ako'y makasalanang labi. Sabi niya po, makasalanang labi. I-take note po, upang ihanda ang mga hinirang niya, kailangan sila'y mabautismuhan sa Espiritu, banal na Espiritu at sa apoy. Mahalaga po yun. I-take note nyo po yan sa inyong isip at huwag nyo paglaruan nyo po yan dyan habang binabasa ko po ito. Sabi niya po rito, naninirahan ako, masamang labi at naninirahan ako sa piling ng mga taong makasalanan din ang mga labi. Grabe, siguro to mapagtungayaw to si Isaiah. Siguro to palamura gaya ko dati. Siguro to, konting kibot, ito'y iba ang sinasabi sa kapwa. At ibig sabihin, sa lugar nila, siya talagang balot ng kasamaan ang labi. Amen. At ngayon, nakita ko ang hari ng Panginoon. Wow, nakita niya kahit masamang tao siya. Makapangyarihan, pagkatapos lumipad ang isa sa mga makalangit na nilalang, pumunta sa akin. Bakit kaya pumunta sa kanya? May dala siyang baga at kinuha niya sa altar. Inilapat niya ang baga sa aking bibig. Enoch, andiyan ba yan ako? Akala ko wala ka kasi worship team ka Diba? Pag wala ka dito, isa-session kita sa bahay Anak, bigyan mo ako ng tubig. Kung okay lang sa'yo. Okay. Sabi niya nito, balik po tayo. Inilapat niya ang baga sa aking labi at sinabi, hinipo nito ang iyong bibig at wala ka ng kasalanan dahil pinatawad ka na. Pagkatapos narinig ko, ang tinig ng Panginoon sabi, sino ang susuguin ko? Sino ang lalakad para sa amin? Take note nyo sa amin. Ibig sabihin to sa
Nagsisignificance po ito sa isang Diyos sa tatlong persona. Amin eh, di ba? Take note po natin, kailangan pong ihanda ang mga hinirang, paano gagawin. Bautismuhan sa apoy, yung baga, sabi niya po niya, baga. Inilagay sa bibig. Bakit sa bibig? Kasi gagamitin po yan, saan? Sa pangangaral. Maging daluyan po yan. At dahil yan ay makasalanan, kailangan mapaso. Ang apoy ay consuming fire. Nagko-consume po yan para pugnawin yung mga impurity. Amen. Si Isaiah ay mayroon siyang impurity lifestyle. Yung labi niya lagi ginagamit sa hindi magagandang panalita. At nananahan siya doon sa buong bayan na punong-puno ng labi na masama. Kaya mahalaga ang bautismo sa apoy. Paano niya? Pinili niya pala yun ng Panginoon niyo sa Isaiah kailangan mabautismo yung labi niya ng apoy. Kasi gagamitin yan. Amen. Sa pangangaral. Ganun lang naman po yung, kaya di na po natin tapusin yan In Acts chapter 2, may nangyari po sa mga unang Kristiyano. Acts chapter 2, verse 1 to 8, pagdating ng araw ng pista, tinawagan ng Pentecostes, nagtipon lahat ng mga napalataya sa isang bahay, 120 po yan, mga napalataya kay Jesus Christ. 120 alagad na mga lalaki. At ang sabi niya, habang nagtitipon sila, bigla na lang silang nakarinig ng ugong na mula sa langit, na katulad ng malakas na hangin, at puro ugong na lang ang kanilang narinig sa bahay ng kanilang pinagtitipunan sa apiron po. At sabi niya po dyan, pagkatapos ay nakita sila ng isang ningas ng apoy. Sino nakakita? Yung mga 123 na disciple ni Jesus Christ. Kasi, di ba, umakita si Jesus Christ, di ba, nagpakita siya sa mga alagad, hintayin nyo, bilis sa chapter 1, hintayin nyo ang banal na Espiritu, bibigyan kayo ng kapangyarihan. Yung 120 rin na yan, naghintay po sila doon sa apiron. Nagsama-sama po sila. At mga ilang araw, eto na nga ang nangyari sa chapter 2. At ang sabi niya, sila daw ay may nakita silang ningas na apoy na parang dila. Sabi niya po, dila. Bakit dila na naman? Kasi inihahanda nga ang mga disipulo sa pangangaral. Kasi yan, kahit na yan nagtiwala sa Panginoon, meron pa rin dapat linisin dyan, meron pa rin impurity dyan. Siguro parang palabintangin yung mga yan, mga alagad na yan. Di ba? Baka yan nagsasalita pa rin sa kapatid nila na hindi maganda. Di ba? Hello? Kaya kailangan linisin yan. Bakit dila na naman na apoy? Kasi bakit? Gusto niya maging daluyan niya ng pure word. Amen. Hindi makasariling pangangaral. Amen. Kaya nangyari po dyan, sabi niya dyan, at ang dila na kumalat at dumapo sa bawat isa sa kanila, yung 123 na mga alagad, na tagasunod ni Jesus, kasama yung mga disciple po dyan, habang nag-uusap sila kung sino ipapalit Kaya maganda po tinuro ni Pastor yung unity. Nag-unite itong 11 disciple kung sino ipapalit nila. Kita nyo sa pagkakayas nila, dumalo yung biyaya ng Espiritu niya para ipuspusin sila. Di ba? Tapili nga si Matias, nagpalabunutan pa, di ba? Di ba? Sa mga point na yan, di ba? Habang nagkakaisa sila, bumaba ngayon yung animoy apoy na dila. At napuspuspusin. Silang lahat ng banal na Espiritu. Sabi niyo pa, banal na Espiritu. Bakit banal na Espiritu? Samantalang apoy po yung pag-usapan po natin mamaya yon. At nagsalita ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan, hindi nila in-exercise, hindi nila inaral. Ang banal na Espiritu ang siya nagbigay sa kanilang kakayahang makapagsalita ng ng mga wika naroroon. Ang dami po ng mga language na naroroon. Meron pong dapat ipaliwanag na tama dyan. Tingnan po natin. Verse 5, ng panahon din yon, doon sa Jerusalem ay may mga reliyosong Hudyo na nanggaling sa iba't ibang bansa ng buong mundo, sa buong mundo. Nagbalikan po sila dahil po sa event na yon. Dahil talagang 50 days po yun ni Jesus Christ. At yan po yung Feast of the Week kung tawagin. Kaya talagang sineselebrate po talaga ng mga Hudyo po yan.
At ang sabi, pagkarinig nila ng ugong na iyon, nagmadali sila pumunta sa pinagtitipunan ng mga mananampalataya ng 120, na silang 120 na nagtatangs. Parang sila nakisyoso, yung mga Hudyo nito na galing sa iba-ibang bansa. At pero marami na pong tao po doon, na iba-iba po yung kanilang lingwahe. Kaya ginamit po yung kanilang pananalita para mangaral. Mahalaga po ito. At itong event na ito, doon lang po nangyari doon. Sa atin, pwede mangyari pero parang imposible na. Amen? Mahalaga po yan. Kaya pag may nagtatangs dito, makinig kayo mabuti, sa iyo na lang yan. Huwag mo na sabihin sa mano. Kasi isa lang naman tayo ng lingwahe dito eh. Puro tayo Tagalog eh. Di ba? No need na para mangaral ka. Mahalaga po yan. Inihanda sila sa pangangaral para kumalat ang ebanghelyo sa buong mundo. Kasi yung mga tao naroon, ibabalita rin nila sa ibang lugar yun. Hello, yung pangangaral na pakinggan nila kasi paano nila maintindihan ang lingwahe ng mga Hudyo, hindi sila Hudyo. At may mga iba-ibang bansa, iba-ibang tao na dumayo po doon para mapangaralan, ginamit sila ng banal na espiritu para magsalita sila ng mga wika. Amen. Kaya nga pag meron tayong mga banyaga po dito, si pastor tagapagsalita natin eh. Di po ba? Di po ba? Kasi bakit po? Naintindihan din naman natin yung konting lingwahe ng ibang bansa eh. Di ba? Pero tayo, pag lahat tayo, Pilipino po tayo dito, kailangan pa ba natin magtangs? Hindi na. Ang lingwahe natin gamitin natin. Subukan nyo nga magtangs kayo dyan. Anong sinasabi mo? Di magbagulo. Kaya sa Acts, nangyari po yan. Pero may sinasabi talaga sa Bible, may lingwahe ng mga anghel. Pag-aaralan mo ba yun? Binibigay yun ng Panginoon na banal na espiritu eh. Di ba? Hello? Sa gusto niya. Ngayon kung may ginagamit yung para sa'yo, binigay sa'yo ng Panginoon yun, sa'yo na lang yan. Huwag mo na sabihin dito yung... Di ba? Ang hirap. Anong meaning nyo sa atin? Yun ang sinasabi po rito. Sinabi lang, Aba, hindi ba't ang mga taga-Galilea siya lang lahat? Bakit sila nagsasalita ng sarili nating wika? So nakita po natin, ginamit po yun for the purpose. Ihanda ang mga hinirang para sa pangangaral. Yun lang naman po yun. Simple lang naman po yung ating gustong marating. Tuloy po natin. In Acts, chapter 19, verse 1, kapatid, 1 to 7 po yan. Tingnan po natin, nangyari kay Apostle Paul, dahil tumanggap din po yan ng blessing si Paul. Nabautismo rin po yan. At di ko lang po nalagay yan, pag-aaralan din sa mga susunod po yan. Sa pagpapatong ng kamay, papaano siya binles at pinuspos ng banal na espiritu para gamitin din siya sa pangangaral. At ang sabi niya nito, habang nasa Corinto si Apollos, pumunta si Pablo sa mga bulubunduking lugar ng lalawigan hanggang sa makarating siya sa Efeso. May nakita siya mga tagasunod doon. Sino kaya ito? Tinanong niya sila, natanggap niyo ba ang banal na espiritu? Nang sumampalataya kayo, sumagot sila, hindi nga namin narinig na may tinatawag na banal na espiritu. Wala silang knowledge patungkol sa banal na espiritu. Sabi niya, nagtanong si Pablo sa kanila, sige, sa anong bautismo kayo nabautismuhan? Kaya importante ang bautismo. Sabi niya, sumagot sila, sa bautismo ni Juan. Sabi niya pa, bautismo ni Juan. Ibinabalik na kasi ito, mga disiplo rin to ni John the Baptist. At sabi niya, sa bautismo ni Juan. At sinabi ni Pablo sa kanila, ang bautismo ni Juan ay para sa mga taong nagsisi, totoo nagsisi sa kanilang kasalanan. Ngunit sinasabi rin ni Juan na sa mga tao na dapat silang sumampalataya. Kanino? Sa darating na kasunod niya na walang iba kundi si Jesus. Nang marinig nila ito, binautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ano po? May nangyari po ito na bautismo sa tubig. Dinedeklara nila sila nagsisisi na sa pamamagitan ni Jesus Christ kasi kakaloob na po ito eh. Hello? At ang sabi ng ipatong ni Pablo, ang kanyang kamay sa kanila, bumaba sa kanila ang banal na Espiritu. Kasi si Jesus Christ yung nagbabautismo. Bakit si Pablo ang ginamit ng Panginoon para mabautismo yung mga taong ito? Diba? Susunod, sasabihin nung nakaraan na susunod na pagtuturo, mahalaga po yung pagpapatong ng kamay. At ang sabi niya rito, nagsalita sila iba't ibang wika na hindi nila natutunan at may mga ipinahayag silang mensahe mula sa Diyos. Sabi niyo po mensahe. Ang binabautismuhan ng banal na Espiritu,
dahil sila ay magpapahayag ng mensahe mula sa Diyos. Kaya sila inihahanda yung mga hinirang na ito. At ito, sino po ito? 12 silang, ano po ito? 12 lalaki silang lahat. Sabi niya po, lalaki. Hindi naman nangangahulugan na porkit ang lalaki ang binautismuhan, ang mga babae hindi binautismuhan. Hello? Kasi ito ay specific task na binigay sa kanila para mangaral. Hello? Hello? O, di ba? Mahalaga po. Kitang-kita po natin dyan yung preba. Espiritual na katotohanan, na dito tayo magtatapos. Espiritual na katotohanan, ang bautismo sa tubig ay larawan ng tunay na bautismo ni Kristo sa atin na kanyang tinapos sa krus. At sasabihin ko sa inyo, yung bautismo sa banal na Espiritu, nung na-born again ka, yun na po yun. Hello? Ito'y general, pero merong specific, meron din naman tagapangaral na hindi talaga sila binautismo ng, tawag ito, yung nilagyan ng apoy yung kanilang dila, yung consuming fire. Bakit? Malinis na antimano. Malinis na sila antimano. Why? Ituturo ko sa susunod si Samuel. Si Samuel, malinis na antimano. Bata pa lang sa templo na. Kaya din na siya kailangan, kahit nagtuturo siya, nangangaral siya, pre-intercessor siya po'y ginagamit na ng Panginoon. Amen. Malinis na po siya, antimano. Ang mga ginagamit na ng Panginoon, yung hindi kaaya-aya mga dila para pasuin ng Panginoon. Para siya'y mangaral, linisin mo ng Panginoon. Mahalaga po yung paglilinis. Totoo po yun. At sabi niya po dito, nilagay po dito, ang larawan na tunay na bautismo ni Kristo sa atin na kanyang tinapos sa krus. Mahalaga po ito. Tatlo lang naman po ito. In Romans chapter 6 verse 3 to 4. Basahin po natin. Hindi ba ninyo alam na noong binautismuhan tayo kay Heso Kristo, nangangahulugan ito na kasama tayo sa kanyang kamatayan. Mahalaga po itong ebanghelyong ito. Tinuro ko na po ito noong nakaraan. Kaya nung binautismuhan tayo, ang tanong, anong bautismo? Kasi tinuturo niya po dyan, yung bautismo na ginawa ni Jesus Christ, yung tinapos sa krus, di po ba? Hello? Bakit kasama tayo doon sa bautismo na ginawa ni Jesus Christ? Mahalaga po ito. Babasahin po natin mamaya. Kaya nung binautismuhan tayo, namatay tayo at inilibing na kasama niya, hindi naman nangyari ito. Diba? Kung paano binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamuhay sa bagong buhay. Nangyari po ito, pero nung panibagong buhay na mamatay tayo para buhayin muli, hindi pa nangyayari. Di po ba? Ito po yung sinasabi natin na papunta po tayo doon sa perfection. Yung mabubuhay na po tayo ng buhay na kinabubuhay na mula kay Kristo. Pero sa mga nauna, bakit ito'y bautismo? Ano ba ang bautismo? Ito'y bautismo ng banal na Espiritu. Mahalaga nyo pong maintindihan ito. Bautismo una, kapatid, bautismo sa kamatayan niya. Sabi niyo po kamatayan niya. May ginawa ba tayo para tayo ay mabautismuhan? Wala. Basahin po natin, mahalaga po ito. In Hebrew chapter 9, verse 14, dahil ito yung una, yung bautismo sa verse 3 ng Romans chapter 6, hindi ba ninyo alam noong binautismuhan tayo, ibig sabihin yung banal na Espiritu? Ito, ngayon nyo lang marinig ito. Ang sinasabi niya po dyan, yung banal na Espiritu ang nagbigay sa atin. Na tayo nga ay nabautismo kay Jesus Christ. In Hebrew chapter 9:14, ito po sabi niya, kung nakakalinis ang mga ito, yung mga ginagawa nila, yung mga toro na pinapatay, ang nilagay sa gamit, nakakalinis po yun, nagagamit ng banal, di ba, Pastor? Sa templo, nagagamit na banal, how much more ito? Di lalo na ang dugo ni Kristo, sa pamamagitan ng walang hanggang banal na Espiritu, sabi niyo po, walang hanggang banal na Espiritu. Yung paglilinis, ibig sabihin, yung bautismo ay paglilinis. Amen. Ang bautismo ay paghuhugas, bautismo. Ibabalik ko po ulit. Itong si Jesus Christ, yung nangyari sa kanya sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang kamatayan, may tumigis muna ng dugo. Di po ba? At sinasabi niya sa pagtigis ng dugo ni Jesus Christ, ito'y walang hanggang banal na.
Espiritu. Kaya kung tinanggap natin si Jesus Christ, kasunod po, yung banal na Espiritu na sa atin, bakit natin sasabihin tayo ay hindi nabautismuhan kay Kristo? Kaya ang bawat tinahanan ng banal na Espiritu na born again, sila po ay nabautismuhan sa kamatayan ni Kristo. Amen. Naiintindihan nyo na po? Naiintindihan nyo na po ba paano nangyari na nakasama tayo sa kamatayan ni Jesus Christ? Na sinasabi, patay na yung kasalanan natin. Di ba, paano nga? Paano ang preba na tayo patay na sa kasalanan? Dahil yung banal na Espiritu nasa sa atin, yung walang hanggang banal na Espiritu. Amen. Yun yung tunay na bautismo, yung banal na Espiritu na sa atin. Kaya kung ano nangyari kay Jesus Christ, nangyari sa atin. Amen. Spiritually. Amen. Yung banal na, kaya mahalaga yung bautismo ng banal na Espiritu. Hindi yung magtangs ka. Hindi doon nakukuha yung kung sabi nila, ito, delikado po ito eh. Pag hindi ka nagtangs, hindi ka ligtas. Patay tayo dyan. Etong bautismo ng banal na Espiritu, kaya ka sinama sa kamatayan ni Jesus Christ, dahil ang banal na Espiritu na nahan sa'yo. Sapat na po yun. Hindi mo na kailangan magtangs-tangs pa. Bakit? Taga-Pilipinas lang tayo eh. Hello? Tuloy po natin. Inialay ni Kristo ang sarili niya bilang isang handog na walang kapintasan. Kung may banal ka na Espiritu, wala ka ng kapintasan. Can I hear amen? Parang nagugulat kayo. Kaya lahat ng binautismuhan sa banal na Espiritu, wala na sa ilalim ng sumpa. Bakit? Kasi nga, dahil yung banal na Espiritu nasa sa iyo, wala nang kapintasan. Amen. Kaya ang tunay na born again, yun ang nabautismo na sinasabi ng Bible. Nabautismo sa kamatayan, yun ang preba na nabautismo tayo sa kamatayan ni Jesus Christ, yung nanirahan ng banal na Espiritu sa atin. At ang sabi niya, walang kapintasan ng Diyos, ang dugo niyang malinis sa ating puso't isipan. Wow! Bakit kaya puso't isipan? Dahil nga sa banal na Espiritu. Amen. Para talikuran natin ng mga gawang walang kabuluhan. Tulad ng mga sinasabi kanina, wag kang gaganito, di ba? Malinis ka na, yan na, oh. Kasama ka na sa kamatayan ni Jesus Christ, oh. Amen. Inilimig yung dati mong buhay, oh. Sabi niya, upang paglingkuran ang Diyos na buhay. Kung walang pagbautismo ng banal na Espiritu, hindi tayo naihanda sa paglilingkod sa Diyos na buhay. Amen. Nakikita nyo na kung gaano kahalaga ang bautismo. Amen. Kaya magpapatuloy kang maglingkod dahil sa banal na Espiritu nasa iyo. Amen. Dahil sa Diyos yan naglilingkod. Dahil yan ay Diyos na tinanggap mo. Amen. Tuloy po natin. Pangalawa, pagkamatay niya, pangalawa, bautismo, banal na Espiritu po ito ha. Pagkalibing niya, pag sinabi pagkalibing, nilubog. Diba? Inilibing. Ang bautismo sa tubig, di ba nilulubog, pastor? Diba? Pag nilubog ka, ibig sabihin hinuhugasan ka. Pag sinabi nilubog, ang banal na Espiritu, nilubog ka sa kanyang Espiritu. Amen. Ibig sabihin, sa ginawa ni Jesus Christ, tinabunan ng lahat na pangit. Basahin natin Colossians chapter 2, verse 12, 14. Makikita natin kung bakit banal na Espiritu pa rin ang may kasaysayan ng katunayan na tayo'y kasama sa kamatayan at paglibing kay Jesus Christ at saka sa pagkabuhay na magulo. Inilibing tayo kasama ni Kristo ng bautismuhan tayo. Hindi po tinutukoy dyan yung bautismo sa tubig. At tinutukoy dyan yung relationship mo sa Kanya. Kasi sinasabi kanina sa John chapter 1, John chapter 3, na siya ang magbabautismo sa inyo. Saan? Sa banal na Espiritu. Sino magbabautismo? Si Jesus Christ. Kaya yung tinanggapan ni Jesus Christ, yung banal na Espiritu nasa sa atin. Amen. At yan yung tunay na bautismo. Kasama tayo sa kanyang pagkakalibing. Bakit? Nanahan ang banal na Espiritu. At dahil na kay Kristo na tayo kayo, muli kayong binuhay na kasama siya. Inuulit po yan. Dahil nanalig kayo sa kapangyarihan ng Diyos na bumuhay sa Kanya. Kaya yung faith doon sa resurrection ni Jesus Christ, alam niyo kung bakit kayo nagtiwala doon? Dahil sa banal na Espiritu na bautismuhan tayo.
Amen. Ang sabi po sa sunod na verse, kapatid 13, noong una, itinuturing kayo mga patay ng Diyos sa mga kasalanan ninyo. Pero ngayon, binuhay kayo ng Diyos. Sabi niyo po, binuhay kayo. Tayo na. Kasama ni Kristo, pinatawad niya ang lahat ng kasalanan natin. Paano tayo pinatawad sa ating kasalanan? Ang preba, banal na Espiritong bumautismo sa atin. Hello? Ang tunay na bautismo tinanggap natin, hindi, totoo, namatay 2,000 years ago si Jesus Christ. Pero yung bautismo, sa sinasabi banal na Espiritu, yun ang katiyakan na wala na nakitang kasalanan sa atin. Amen. Nagkakamali pa rin tayo, nagkakasala pa rin tayo, pero wala na yan, tinuturo ng ating pastor. Bakit? Dahil sa banal na Espiritu. Kaya nga yan, nag-grieve lang yan. Hello, nalulungkot yan. Nanghihina po yan. Hello, which is babasahin po natin mamaya po yan. At tuloy po natin, meron pa ba kapatid? 14. May pananagutan dapat tayo sa Diyos dahil hindi natin natupad ang kautusan. Pero, inalis ito ng Diyos. Bakit inalis ito ng Diyos? Sa pamamagitan ng pagkapako ni Kristo sa krus. Amen. Kaya hindi na tayo parurusahan. Bakit? Yung banal na Espiritu na ang Diyos ang walang kaparusahan na sa katunayan yung merong banal na Espiritu. Amen. Kung walang banal na Espiritu, parurusahan po yan. Hindi siya kasama doon sa napako sa krus. Hello? Na inilibing sa tomb. Hindi po siya kasama doon spiritually. Amen. Mahalaga po siya. Pangatlo, pagkabuhay niya muli. Sabi niyo po, pagkabuhay. Ang bautismo sa tubig ay larawan ng tunay na bautismo ni Kristo sa atin na kanyang tinapos sa krus. Yun nangyari sa kanya sa pagbautismo sa tubig, at tayo, bautismo natin sa Espiritu, na tinanggap natin, na siya nagbautismo sa atin, na tinanggap natin, at ngayon nasa atin, meron tayong pagkabuhay niyang muli. Mahalaga po to na sinasabi po sa Romans. Pero basahin po natin yung Romans din. Romans chapter 6 yung una. Ngayon, Romans 8, 9 to 11. Pero, hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon sa patnubay ng Espiritu. Makinig kayo mabuti. Kung totoong, makinig kayo, totoong nasa inyo nga ang Espiritu ng Diyos, kung tinanggap natin na born again tayo, sabi niya rito, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, bakit dalawa na? Espiritu ng Diyos, patnubay po ito. Mahalaga po yun. Pero bakit yung Espiritu ni Kristo, magkaiba ba yun? Ibig sabihin, pag magtiwala kay Jesus Christ, yung patnubay meron na. Mula sa Diyos po yan. Pero sinasabi niya rito, wala tayo kay Kristo pag wala tayo Espiritu, kasi siya nagbibigay ng banal na Espiritu Siya yung nagbabautismo sa atin sa banal na Espiritu. Di po ba? At ang saya, pero dahil nasa inyo na si Kristo, nasa atin na, tinanggap natin yung pangangaral patungkol sa Kanya, na mamatay man ang katawan ninyo dahil sa kasalanan, buhay naman ang iyong Espiritu dahil itinuturing na kayong matuwid ng Diyos. So, ang Diyos nakatingin sa atin bilang matuwid dahil kay Jesus Christ. Totoo po yan. At ito po ang katunayan na talagang tayo'y kay Kristo. Verse 11, kapatid. At dahil nasa inyo na ang Espiritu ng Diyos, makinig kayo mabuti, yung tinanggap natin na binautismo ni Jesus Christ sa atin, ito po ang ginawa niya, na muling bumuhay kay Kristo Jesus, yung Espiritong bumuhay kay Jesus Christ mula sa mga patay. Makinig kayo mabuti. At ito rin yung nagsasabi na Espiritu ng Diyos ang magbibigay, sabi niyo po magbibigay, yung banal na Espiritu tinanggap natin ay magbibigay ng buhay, sabi niyo po buhay, sa inyong mga katawang may kamatayan. Mamamatay pa rin tayo kahit may banal na Espiritu tayo. Hello? Pero ito'y pag-asa at kalakasan na gagawin niya bandang huling buhay natin, at pagbalik ni Jesus Christ, mapapalitan po ito.
Yun yung future. Di po ba? At sabi niya, gagawin niya ito sa pamagitan ng, ano daw po? Kanyang espiritong na kanino? Nagbautismo sa inyo, sa atin. Amen. Yung nanahan, yung bautismo ito na nanirahan sa atin, inilubog tayo sa mga aral ni Jesus Christ at sa Diyos. Amen. Kaya nga tayo ay merong bautismo dahil sa banal na Espiritu. Gagawin niya ito sa pamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa atin. Kaya ito, mamatay man tayo, yung Espiritong na kay Jesus Christ na bumuhay sa kanya, yun din ang bubuhay sa atin pagdating ng time. Amen. O kung tayo yun, hindi abutan ng rapture, pero kung ma-rapture, maganda. Amen. Hindi tayo makaranas ng kamatayan. Ngayon, bilang huli, sana naintindihan po ninyo, lahat po tayo nabautismuhan, ang mga naborn again, nabautismuhan po yan. Sa una, sa kamatayan at pagkakalibing at pagkabuhay na magulo ni Jesus Christ. Yan po yung bautismo na pinapatunayan ng banal na Espiritu na sa atin. Pag walang banal na Espiritu, walang bautismo. Mahalaga po yun. Yun lang po gusto kong marating sa atin. Huli, kapatid, ito'y regalo ng Diyos sa atin. Sabi niyo po, regalo. Kaya lahat regalo eh. Wala tayong pagyayabang. Wala tayong pagmamalaki. Ephesians chapter 2, verse 22. At dahil kayo ay na kay Kristo, ibig sabihin, nagtiwala kay Jesus Christ, ibig sabihin, siya na yung umaalalay sa atin. Bahagi na rin kayo nitong gusaling itinayo. Sabi niyo po, gusali. Pag sinabing gusali, pwedeng templo po ito na gusaling physical, yung structure na parang lugar na pinupuntahan. Pero alam niyo po ba, dahil sa pag-aaral natin sa Ephesians, tayo po yan. Hello? Ang gusali ay ikaw at ako. Amen. Itinayo tayo ng Diyos. Gusaling itinayo kung saan nananahan ang Diyos. Saan nananahan ang Diyos? Sa atin. Nung naborn again tayo, nananahan ang Diyos sa atin eh. Amen. Anong ka tayo na naborn again po tayo? Ito'y regalo. Pinagnasahan ba natin puspusin tayo ng Espiritu? Pinagnasahan ba natin maborn again tayo? Ginusto ba natin maborn again tayo? Ang Diyos ang nagregalo, kaya tayo naborn again. Amen. Inilagay niya, ginawa tayong gusali para panahanan ng banal na Espiritu. Ang gusali, sinasabi niya tayo, yung katawan natin, nanahan ng banal na Espiritu, kaya ito yung regalo. Hindi natin ito pinagsikapan. Hindi natin ito hinanap. Hindi natin ito natutunan. Hello? Hindi ito sa pag-aaral. Hindi ito sa pagba-Bible study o tawag dyan, sa pagba-Bible school. Sa pananalangin, kundi sa kagustuhan ng Diyos. Kaya tayo na born again. Amen. Kaya wala tayong pagyayabang. Sabi sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, ito'y regalo ng Diyos sa atin. Una, yung kalumbayan mula sa Diyos. Ba't ka nalumbay? Pinag-natin ng nakaraan yan. Una, yung pagsisisi, di ba? Naalala nyo, bakit tayo nalulumbay? Alam niyo po ba ang banal na Espiritu nalulumbay? Noong una tinanggap natin banal na Espiritu, lungkot na lungkot yan. Kaya nga tayo nagsisisi, di ba, Pastor? Noong una repentance natin, pagsisisi mga patay na gawa, di ba? Lungkot na lungkot tayo, nananampalataya pa tayo sa Panginoon, pero nilalapastangan na natin siya. Bakit? Alam natin may Diyos dati. Katoliko pa lang tayo, alam natin, di ba? Pero gawa natin, parang nakapagligtas sa atin, parang umatin ka ng ganyan, magpanobena ka, okay ka na, di ba? Magpadasal ka, okay ka na. Pero nalumbay tayo doon. Kasi bakit? Good works eh. Di ba? Ano sinasabi po dyan? In Korinto, babasahin ko ulit. Ngunit masaya ako ngayon, hindi dahil nalulungkot kayo, kundi dahil naging paraan iyon para magsisi kayo, at iyan na nga ang nais ng Diyos na mangyari, kaya hindi nakasama sa inyo ang aking mga sulat, sapagkat, ito po verse 10, sapagkat ang kalungkutan ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi niyo po, kalooban. Di regalo. Hello? Kalooban ng Diyos na maglagay siya ng Espiritu niya. Kaya ito yung regalo ng Diyos. Kaya baptismo, regalo rin ng Diyos niya sa atin.
At ang sabi niya, nakalagay dito sa salita ng Panginoon, kalooban ng Diyos ay nagdala sa atin sa pagsisisi. Regalo din ng Diyos ang pagsisisi. Naalala nyo, binanggit natin nakaraan yan. At nagdulot ng kaligtasan, hindi sa pinagsisihan ng ganitong kalungkutan. So, bigat na bigat. Madaling salita, bigat na bigat tayo. Diba? Bakit kaya nagkakaroon ng kabigatan ng tao sa pagsisisi? Papunta siya rin sa pagsisisi. Dahil sa Ephesians chapter 4, puntahan po natin kapatid, Ephesians chapter 4, chapter 2, 8. 4:30 tama, 4:30. At huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos. Sabi niyo po, kalungkutan. Bighati. Diba? Pag nalulungkot ang banal na Espiritu, hindi ba ito nangyayari? Parang nanlulupay-pay siya, diba? Alam niyo po ba yung pagsisisi, bago dumating ang pagsisisi, yung Espiritu muna nanahan? Nabautismuhan ka muna, kaya alam na alam mo, lungkot na lungkot ka. Kaya pupunta ka sa pagsisisi. Kasi bakit? Niregaluhan ka muna. Hello? Binautismuhan ka muna. Kaya yung aral na tinanggap mo, lungkot na lungkot ka. Kasi yung Espiritu nalulungkot eh. Di ba? Kaya payo pa rin ni Paul yan sa church. Ang sabi niya, huwag niyong bigyan ng kalungkutan, bigati. Huwag niyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang tanda. Sabi niyo po, tanda. Marka po yan, ligtas na po tayo. Ligtas na po yan yung bautismo sa ating ginawa sa atin. At ang sabi niya dyan, ay tanda na kayo'y, kanino? Sa Diyos. Ang tingin ba sa atin ng Diyos, makasalanan pa rin? Hindi na. Pero nalulungkot, sinasabi ko kanina, nalulungkot. Namimigati. Kaya una, yung pagsisisin, binigyan ka muna ng kalungkutan. Nirepair lang po natin ngayon yung kalungkutan mula sa Diyos po yan. Banal na Espiritu po yon. Kaya ikay, handa ka na magsisi ng tama. Kaya regalo po yon. Kaya sinasabi ko, regalo bautismo, sinasabi natin regalo yung pagsisisi dahil binigyan muna ng kalungkutan. Sabi niya, hindi ito Espiritu na siyang tanda na kayo sa Diyos at siya ang katiyakan ng kaligtasan nyo. Sabi niyo po, katiyakan. Katiyakan ng kaligtasan natin pagdating ng araw, pagdating ng panahon, pagbabalik natin Panginoon o tayo may mamatay, nahanda ang Diyos na iligtas tayo. Buhay na walang hanggan na meron tayo. Pangalawa, pinagkakataon ng karaan, pananampalataya sa Diyos. Dahil sa biyaya kayo naligtas, kayo nang sumampalataya kay Kristo Jesus, kaloob ito ng Diyos, regalo po. At hindi galing sa inyo, hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang may pagmalaki ang sinuman. Lastly, conclusion, Hebrew chapter 10. Hebrew chapter 10 verse 14 hanggang 15a po. Ito po ang sabi po dito sa salita ng Panginoon. Tanggapin po natin to. Kaya sa pamagitan lang ng minsan paghahandog na ginawa ni Jesus Christ, ginawa niyang ganap, sabi niyo po, ginawa niyang ganap, magpakailanman ang mga, sino? Binanal niya. Paano tayo binanal niya? Banal na Espiritu, binautismuhan tayo. Di po ba? Amen. Nung binanal tayo na banal na Espiritu, ang banal na Espiritu mismo ang magpapatungkol dito. Kaya hayag na hayag sa ating buhay na may banal na Espiritu. Bakit? Yung ginawa ni Jesus Christ, laging fresh sa atin. Hello? Laging fresh sa atin yung paghahandog ni Jesus Christ. Hello? Kahit di mo masabihin, fresh na fresh sa'yo sa meditation mo. Hello? Malakas ang dating. Sabi niyo po, malakas ang dating. Pag sinabi malakas ang dating, yung kapangyarihan nito gumikilos sa'yo. Amen. At bakit sinabi niya po rito yung minsang paghahandog, samantalang si Jesus Christ ay na panahon ng New Testament, sila pa ay nakatingin lamang, hindi pa namamatay si Jesus Christ, nagtiwala na sa Panginoon. At ngayon, nagtiwala tayo sa Panginoon, tumitingin naman tayo sa ginawa niya. Alam niyo kung bakit? Ang Espiritu ng Panginoon, buhat pa man doon sa walang hanggang pinlano ng Diyos. Amen. Nangyari na po iyon sa atin. Sinasabi po ng pastor na totoo po yun. At kaya yun, at sa panahon natin, nangyari ang pagiging born again natin, ano nangyari sa atin? Yan ang nagpapatotoo sa atin na tayo ay namatay, inilibing, at nabuhay na maguli sa pamagitan ng ano?
minsan lang paghahandog ni Jesus Christ. Ibig sabihin dito, yung salita ng pangangaral na ito'y buhay na walang hanggan sa atin. Hindi mo ito kayang kalimutan at hindi mawawaglit sa ating mga isipan. Ngayon, last na lang po ito. Tuloy na ko na, Pastor. Tuloy ko na. May tanong po ba kayo? Noong nakaraan sa pagsisisi, pangalawa sa pananampalataya para matapos po tayo, at ngayon po sa bautismo. Sige po, tanong po. Ano po? Tanong po ba yun? Parang paliwanag na po ata yun. Ay, yun kasi naglalaro sa isip ko eh. Ano po tanong niyo po doon? Di ba sabi mo banal na espiritu? Apo. Last night, Kevin, nagtanong ako kung pag magpabaptismo tayo ay kaligtasan tayo. So ngayon, hinaba yung Pero ang intindi ko po ay yung nakakaintindi ng mga salita ng Diyos sa banal na espiritu. Di ba sabi? So yun yung mga chosen people. Yes. Lahat ng mga binautismuhan ng banal na espiritu sa pamamagitan ni Jesus Christ, sila po yung nakakaintindi sa aral. Amen. Tama po yun. Yun po yung naglalaro sa isip ko. Pasensya na po. Salamat. Ngayon, Marami pong salamat. Yung mga hindi nakakaintindi, kasi minsan, makinig kayo, kasi minsan may mga aral tayo na medyo malalim na, di ba, Pastor? Siguro kaya hindi naiintindihan, nasa sanggol pa lang sila. Parang hirap pa sila sa pagkain doon. Pero hindi rin yung katunayan na sila ay hindi Christian. Sinabi ni Pastor kanina po, pwedeng baby Christian, unawain natin sila kung hindi nila maintindihan pa yung aral natin. Ituro natin sa kanila. Pero ang mga nasa kingdom talaga, sa kaharian pa ng Panginoon, nakalista rin pangalan mo, darating ang time, unti-unti mo maintindihan. Hindi naman ganun kabigla ang bilis ng natin pagkaintindi. Apo. Chosen po talaga, yung mga chosen people po, mula po sa chosen ng kanyang aklat po yon, nilista niya po yon. Sila po yon. Meron pa po ba? Sana naintindihan niyo po, binibilisan ko po para maging maging puntahan na lang po ninyo yung meron pa tayong mga copy niyan, di ba? Pwede pa nating sa kapat. May manghihingi po sa atin. Meron pa po bang tanong? Wala na po. Okay, kung wala na, di okay na po tayo. At papaalala ko po sa inyo, hindi porket hindi ka nagtangs, hindi ka ligtas. Pag binautismo ka na banal na espiritu, ibig sabihin yung born again ka na. Kasama ka sa kamatay ni Jesus Christ, kasama ka sa pagkalibing niya, kasama tayo sa pagkabuhay ng mga ni Jesus Christ, pagkatinan tayo. At ngayon may pagkabuhay tayo, iba na yung buhay natin. Okay? Hindi na tayo nabubuhay pa doon sa takbo ng mundo. Amen. Kasi itong mga doktrinang ito, makinig kayo, ito po kasi ay panimulang aralin. So dapat talaga to iniiwanan na. Saan tayo papunta? Sa sinasabi sa Romans chapter 6, kala natin wala doong paglago. Ang paglago doon, namumuhay na tayo sa ibang takbo ng buhay. Hindi na sa mundong ito. Amen. May tanong pa? Si Pastor, may sasabihin po si Pastor. May isang katuruan na sinasabi nila, yung baptism of Holy Spirit, yung second work of grace, na ibig sabihin, kailangan mabautismo. Halimbawa, ligtas ka na, born again ka na, pero kailangan mabautismohan ka pa ng banal na Espiritu. Maling paniniwala yun. Dahil pag hindi ka daw nabautismohan sa Espiritu, hindi ka mag-speaking in tongues, hindi ka magpo-prophesy, hindi ka magkakaroon ng gifts of the Holy Spirit. Hindi po katotohanan yun. Walang second work of grace. Ibig sabihin, kung may second work of grace, may first work of grace. Isa lang ang trabaho ng Panginoon ng about the grace. Ibig sabihin, ma-born again ka. Tama po yung tinuro ni Pastor. Yung bautismo ng Espiritu, yun yung born again. Ibig sabihin na born again ka. No? Hindi yung second work of grace. Kailangan patungan ka pa ng kamay para magsalita ka ng ibang wika. Hindi po totoo yun. Hindi po, yung ibang mga gawain, ganun po ang paniniwala nila. No?
Pero ang paniniwala natin, yung baptism of the Holy Spirit, yung actual na ginagawa ng banal na Espiritu na ma-born again ka. That is baptism of the Holy Spirit. Okay. Maliwanag po ba? Walang second work of grace. Kalokohan po yon. Hindi po totoo yon. Pastor, ng mga lalaking na nangangaral, makinig kayo mabuti, na hindi talaga sila binautismuhan sa pagtatangs. Pero bakit kaya? Kasi nga, hindi naman talaga, wala naman silang kasamang mga ibanyaga Di ba? Ibig sabihin, hindi na kailangan yon. Di ba? Sa panahon natin, kung marami tayo dito, iba-ibang lugar, baka gawin ng banal na Espiritu yon. Oo. Ang sinasabi ng Biblia na tongues, lengguwahe. Hindi yung kung ano nung sinasabi mo na walang katuturan. Walang ganon. Ibig sabihin, yung tongues na sinasabi sa Biblia, halimbawa, inchik. Hindi ka naman nag-aaral mag-inchik, pero mag-i-inchik ka para maintindihan nila ang gospel. That is yung tongues. Languages yun. No? Before ako naging Christian, naging Couples for Christ po ako. So may nangyari kasi sa akin, hindi ko alam kung maniwala ka hindi. Nag-cell group kami, hawak-hawak. Bigla po ako nag-words ng lalalala. Wala naman nakakaintindo sa sinabi ko na yun. Kasi wala namang ganun eh. So hindi ko naman gusto yun. Bigla lang pumasok kasi nag-prayer kami, naghawakan kami. So, gift of the Holy Spirit. Pero hindi ko naintindihan mo. Dapat mayroong isang taong nakakaintindi sa sinasabi ko. Opo. Kaya nga walang yung sinasabi natin na walang katuturan. Yun ay good gift of languages na ibig sabihin yung wika na sasabihin mo. Halimbawa, hindi ka marunong mag-inchik, pero nag-inchik ka para maintindihan ng mga inchik yung sinasabi mo. Yun ang yun ang sinasabing speaking in tongues sa Biblia. Pastor, yung speak of tongues, di ba po, ang pagkaintindi ko po doon, wala pa ang Bible, kaya may speaking of tongues na doon. Yun ang pagka... Wala nga. Meron pong bagong dating, bagong mananampalataya siguro, humihingi ng prayer. Ito na nangyayari kasi siguro may problema sa bahay, sa tahanan nila o kaya sa trabaho o sa nila may problema. Alam niyo po, naguluhan po yun kasi nagdang silang lahat eh. Diba? Ako rin, parang magkasalita ba ako? Ano bang gagawin ko? Nagulo rin po ako. Ngayon, malaking question mark sa akin hanggang sa pag ako umano yung pagiging Christian life ko, tumatakbo na, parang nagtiwala na sa Panginoon yan, tumatakbo na, pero nagugulumihanan ako. Kasi wala nagpapaliwanag ang nangyari sa babae yun, umalis, wala siya naintindihan eh. Ang gusto niya siguro ay pag-pray siya, pero nagtangs yung mga tao, nagulo yung tao na nabibigatan. So, hindi tayo nakatulong. Diba? Imbis na mawin natin kay Jesus Christ, ipahayag Ebanghelyo, dahil Pilipino naman yun eh. Tagalog, kahit Bisaya, marunong magtagalog yan eh.
Hindi siya na-present si Jesus Christ. Sayang, nawala yun. Hindi natin baka yun, nag-iba na ng ano yun, ng sekta yun. Kasi parang gusto natin dapat maabot sila. Ngayon, kung sinasabi natin na galing sa spirit yan Ang tanong, problema. Kasi kung galing sa spirit yan, may mababagong buhay. Yung mga napangaralan na 120 sa tongues nila, mga nabago buhay po nun. Na-born again po yun. Kaya yung ginamit si Pablo para itatag yung mga katuruan para sa iglesia. Ginamit si Pablo po doon. So kasi para, sabi niya, kailangan may magpaliwanag. Di ba, Pastor? Kung wala magpapaliwanag, anong pagkaunawa sa iba nun? Hindi tatatag ang iglesia, magkakawatak-watak. Kung kami ni Pastor diyan, mangaral ng tongues kami diyan, anong maintindihan nyo? Di ba? Kahit na ba ang tongues namin ni Inchik, hindi nyo na maintindihan. Di ba sabi ni Pastor? Anong bisa ng ebanghelyo sa inyo, sa inyong pag-unawa? Wala. Diba? Nasa proper tayo ngayon Nasa proper ng doctrines tayo, paano tayo magtatangs, nagdoktrina tayo, ang hirap. Di ba? Hindi natin maintindihan. Ang mabuti pa, sabi ng Bible, palakasin ang loob ng bawat isa, magpalakasan tayo sa mga salita ng Panginoon na magpapatibay sa atin. Hindi yung mga tongues. Hindi nakapagpapatibay pag walang nagpapaliwanag. Pero pag may magpapaliwanag, titibay pa. Diba? Ngayon, nagsalita si pastor na English, hindi natin alam, kasi tayo, puro tayo, patutubo tayo. Diba? Ang hirap. Diba? Diba? Ano alam natin doon? Alam mo, taga-bundok tayo, diba? Di ba tayo nakakababa ng bayan? Diba? Pero pare-pares tayo dito Kaya mas maliwanag, mas lalakas po tayo. At hindi po, magkakaproblema talaga kasi sabihin natin, hindi sa banal na espiritu yan kasi pag nag-tongues ka, walang maintindihan Dapat may knowledge na mapupulot ng tao. Diyan sa speaking in tongues po. Kasi anong nangyayari po dyan, parang nagiging superior yung may speaking in tongues Parang sa tingin nila, superior sila dun sa ibang Kristiyano dahil sila nakakapag-speaking in tongues sila. Yung iba, hindi nakakapagsalita ng ganong lingwahe. Sa harapan po ng Panginoon, pantay-pantay po tayo sa Kanya. Walang ganon, walang superior, walang lamangan. So, yun, dapat maging ano po natin yun na hindi, walang kabuluhan po yun, yung speaking in tongues na yun. Kung hindi naman kayang maintindihan ng bawat isa sa atin, bakit kailangan pa magsalita ng ganon? Kumbaga, nangyayari, nonsense na po. So, marami pong ganyan, karamihan po, mga Pentecostal, charismatic, po. So, hindi po yun ang kahulugan ng bautismo sa banal na espiritu. Ang kahulugan po nun, yung tayo binautismuhan sa kamatayan, sa pagkalibing, at sa muling pagkabuhay. Yun po yung totoong baptism of the Holy Spirit. Nung bago kaming Kristiyano, nagkaganon kami, speaking tongues. Tombahan yan, ano yan. Tapos, nag-ano kami doon, nag-intercessor kami sa glory. Binabato kami. Binabato kami dahil ang iingay namin. Talagang speaking tongues kami nila, Sister Beck. Sabi ko, ano ba yan? Ako hindi marunong. Basta sumusunod lang. Pero talaga palang kailangan mag-aral para malaman natin ang tunay na katotohanan. Kaya natin iyon ang baptism ng Holy Spirit. Pag hindi ka na ganun, hindi ka mabaptismuhan. Siguro madagdag ko lang ng konti. Listen po mga kapatid. Bakit yung sabi ni Pastor kanina na naging magulo? Imbis na ipag-pray yung babae, nag-speaking in tongues, kaya umalis na lang. Bakit naging magulo? Kasi wala naman leading ng banal na espiritu. Hindi po leading. Ibig sabihin, hindi naman inutos, hindi ang Holy Spirit na nagbigay ng utos para mag-speaking tongues. Kasi wala namang purpose. 'Di ba? So kaya nagulo. Naging magulo. Ganun din.
Kaya sila binabato dahil wala naman leading ng Holy Spirit, di ba? Kasi kung may leading ng Holy Spirit yun, may purpose yun. Ang purpose nga is to reach out. For example, may mga banyaga na ang Panginoon na maglalagay ng wika sa dila mo para masabi mo na maihayag mo yung mensahe ng Panginoon dun sa taong yon na banyaga. Hindi ka marunong, for example, hindi ka marunong mag-incheck. Pero ang Panginoon gustong i-reach out yung incheck. Maglalagay ng dila sa'yo, maglalagay ng wika sa'yo sa dila mo, makapagsalita ka ng incheck. Ang sasabihin mo, gospel. Ikaw, hindi mo rin alam yon. Hindi mo inaral yung language na yon. Yun yung sinasabi ko na may leading ng Holy Spirit. Bakit nagkakagulo? Kasi yung speaking in tongues sa English, galing sa word, kung translated sa word na English, bubbling. It is bubbling. Now yung bubbling, saan galing? Sa Tower of Babel. Di ba sa Tower of Babel, ginulo ng Panginoon yung mga wika ng mga tao? Kagulo-gulo sila. Doon galing yung speaking in tongues, bubbling sa English. Kaya magkakagulo. Kaya napansin niyo yung mga speaking in tongues, magugulo sila. Di ba? Tsaka yung natutumba, hindi. Kaya huwag tayong padadala dun sa mga gawain na ganun. Yung mga natutumba, halimbawa pinatungan ng kamay. Dahil sa Biblia, hindi naman yung hindi naman yung pinatungan ng kamay natumba eh. Walang ganun sa Bible. Ah. So, tandaan natin, ang Diyos ay Diyos ng kayusan, hindi Diyos ng kaguluhan. God is a God of order, not of confusion. No? Kaya, huwag tayong padadala dun sa mga ganong katuruan. Huwag tayong maaandap. Pag sinabi nilang hindi ka nag-speaking in tongues, hindi ka ligtas, hindi totoo yun. Huwag tayong maniwala doon. Maraming nagsalita ni pastor hanggang nag-iba na yung salita niya. Di ako, may katabi akong ganun, tapos sabi niya, ganyan niya ako. Sabi ko, bakit? Sabi ko, gano'n. Kinakalabit niya siguro ibig niya sabihin, yung umano ako sa kanila. Sabi ko, ganito ba talagang speaking ng tongues? Sabi ko, ginawa ko, pumikit lang akong gano'n. Tapos, tinitingnan ko siya. Hanggang na sila, yung parang yung nakakaramdam ng spirit. Wala naman ako nararamdaman kasi sabi ko, ano ba yung spirit? Sabi ko, nahiga na. Sabi ng pastor ko siya na umayong kasama yung inanahan siya yung nilagyan kasi nga siyempre nakapunin. Sabi ko pa ang totoo speaking ng tongue. Kaya sabi ko, kaya nga po yung narinig ko yung mga paliwanag nyo. Kaya iba po talaga yung nasa sa Panginoon tayo, yung talagang nagpapatuloy tayo sa Kanya. Nakikita natin yung yung tama at mali eh. Ang hirap pala, ganun pala yung speaking. Kailangan madala ka ng spirit, maramdaman mo siya, mapahalos, mapapahiga ka. Pero kung talagang mararamdaman mo ka, hindi na kailangan humiga ka pa kasi katulad nung nga na nagkaroon siyang paghiga na yun. Bakit yun? Kasi naghihigaan na sila eh. Tapos ako yung katabi ko, kinakalabit ako, siguro yung sa loob ko ikaw rin, siguro hindi na masabi ka. Sabi ko, wala akong maramdaman eh.
Kaya yun lang po, Pastor. Yun lang pa masasabi ko. Ano nila, yung mga speaking in tongues, ano po kasi yan, nasa physics yan, law of nature na yan. So baga, hawa-hawa, induction. Parang mainit yung isa, maiinit din yung isa, naghahawa-hawa kayo. So hindi gawa ng Panginoon yun. Okay? So, parang nature po yun, law of nature, law of physics. So, yun po yun. Okay po. Question siguro. Baka mamaya kasi, listen. Baka mamaya isipin nyo or ipagkalat ninyo, ay dyan sa MCCJC hindi naniniwala sa speaking in tongues. Naniniwala po tayo sa speaking in tongues. Alright? Pero, yung speaking in tongues na nasa Bible. Hindi na yung ngayon. Kasi yung sa ngayon, kumbaga, very, very rare na lang yan mangyari sa ngayon. Bihirang-bihira na. Dati nung sa Bible times, time nila Paul, Apostle Paul, nangyari yan, naniniwala tayo doon. Pero sa panahon ngayon, sabi nga ni Pastor halos imposible na mangyari ngayon. Kasi number one, ang Bible po ay na-translate na sa iba't ibang wika. Di ba? So, para saan pa yung speaking in tongues sa panahon ngayon? Wala na. Meron ng translation ng Bible Na-translate. Dati, hindi pa na-translate ang Bible, kaya ang Panginoon, ang Holy Spirit, kumilos sa mga Kristiyano, nakapagsalita sila ng ibang wika. At totoong language talaga, hindi yung sinasabing babblings. Okay? Okay. Alright, ano pa? Actually, ang lesson natin sa bautismo, napunta tayo sa speaking in tongues. Hindi, kasi kasama yung deacon. Kasi sa panahon nila, talaga may nag-tongues para masabi yung ebanghelyo. Ngayon po, pag nangyari po sa atin, may nag-tongues dito, bubuhusan ko po ng tubig. Baka mahiga-higa pa yan dyan Para tumayo, buhusan natin tubig. Para talaga yun, ano talaga yun sa mga Israelita. Kumbaga, hindi na natin need yung ganun sa panahon natin ngayon Kaya yung speaking in tongues na yun, kasi panimulain ng ministry ng mga apostol para mapalaganap nila yung word of God, kailangan ginamit yun ng Panginoon na magsalita sila sa iba't ibang lingwahe. So, yung signs and wonders na yun, pilit na ina-apply ng ibang tao sa panahon natin ngayon. Ina-apply nila yung mga miracles, kaya merong mga miracle crusades, may mga kung ano-anong mga paniniwala na lumalaganap ngayon. So maingat po tayo. Yung mga yon is nung panahon lang na yun talaga applicable. Hindi na ngayon nag-a-apply sa panahon natin ngayon. Yun lang po. Mahalaga po yung sinabi ni Kevin, tama po yun. Babanggitin natin sa susunod yun sa pagpapatong ng kamay. Ang wonders, kasama po yun sa buhay mo may nangyari. Ang tunay na wonders na nangyari sa buhay mo, yung na-born again ka. Yun yung dakilang himala na ginawa ng Diyos na imposible sa tao mangyari. Iniregalo ng Diyos po yun. Yung mga wonders, halimbawa, yung mga lumalakad sa tubig, hindi mo na kayang gawin yun. Diba? Hindi natin kayang gawin yun. Hindi ibibigay yung... Kasi parang ngayon, lumalabas na marami ng gumagaya May preacher na nandun sa umaangat Ang pala may tali. Diba? Pinipilit nilang gayahin ng Panginoon Diba? Marami ng parang ginagaya nila na talagang parang blasphemy na. So, ba't natin nahanapin yung miracles? At yung ang miracle sa buhay natin, yung na-born again tayo. At yung mga himala po, pwede magpagaling ka ng sakit kung gagamitin ka ng Panginoon. Pero hindi mo hahanapin yon. Kusang gagawin ng banal na Espiritu yon. Halimbawa, nilid ka ng Panginoon o may nagpa-pray sa'yo, hindi mo alam yung sakit na sinabi sa'yo, ginamit ka na, nung ka na, nag-lay hands ka, gumaling ang sakit na karamdaman. Wonders ni Lord yun. Pero yung hanapin mo, sino demonyo dito mo kaya sa akin?
Okay. Maraming salamat. We have to cut na. Yes, salamat naman. Ikakat na po natin. Alam ko may mga iba maraming katanungan. Ang sarap pag-usapan no? Marami tayong mga input. Sa mga susunod pa, marami pa topic po. Napakarami natin pagkakaralan tungkol sa Bible. And yung mga leaders po, especially leaders ng mga group, leaders ng kalalakihan, kababaihan, kabataan, sa children, right? Yung mga leaders ng mga bawat teams, mga groups. Meron po kayong mga inahawakan ng mga teams dito sa church. You are required to attend yung ating Sunday school. Right? Para po sa ating kalalago. Alright? Katulad niyan, para hindi tayo nadadala ng maling aral. Alright? Alam natin, nalalaman natin na tututo tayo ng totohanan mula sa buhay. Maraming po salamat. Kayo po ay tumayo na para sa ating closing prayer and benediction. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa karagdagang natutunan namin sa umagang ito. Panginoon, hindi po para magmayabang, kundi patuloy po na Panginoon, ilagay mo po ang pagpapakumbaba sa aming puso dahil Panginoon, ang tunay na lingkod mo ay hindi nagmamayabang, hindi nagmamapuri, kundi Panginoon, lumalakad sa kababaang loob. Panginoon, salamat po. At dalangin po namin, Panginoon, tumimo po yung amin na pag-aralan na importanteng pinag-aralan sa pagkakaisa. At amin po itong ikapamuhay hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Salamat po, kayo ang aming halimbawa sa pagkakaisa, ang Ama, ang Panginoong Yesus at ang Banal na Espiritu na nagkakaisa magpakailanman. Salamat po, Amang Diyos, sa umagang ito. Salamat po sa pabor mo sa aming buhay at biyaya, Panginoon. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen.